Hi everyone, thank you for joining me here. Welcome back to the Purpose Driven Life program. At ngayon mga kapatid, kayo po ay nasa day 9 mga kapatid. But still, we are at the first purpose. You were planned for God's pleasure. For the next 5 days, we're gonna talk about worship mga kapatid. So today's topic is what makes God smile. No? Mga kapatid, di po ba yung mga tao sa paligid natin, gusto natin nakangiti? Ayaw natin na nakita tayo ng mga tao na nakasimangot, mga kapatid, di po ba? At pagka nakangiti po yung mga tao sa paligid natin, masayang-masaya po tayo kasi tsak po maganda po ang araw natin. Halimbawa, yung boss mo napangiti mo. Di ba? Pag lagi mong napapangiti ang boss mo, sigurado ako na umento ang aabutin mo. Pag lagi mo napapangiti, nung bata ka pa, lagi mo napapangiti mga magulang mo, ay talagang marami kang regalo. What more if we are able to know how to make God smile on us? Sabi po sa Numbers 6:25, sabi po dito, may the Lord smile down on you and show His kindness. Sabi dito, may the Lord smile down on you and show His kindness. Smile down on you. Naalala ko po yung nanay ko, ay yung lola ko pala, sabi ng lola ko, "Hoy, huwag nga kayo malikot. Galit ang Diyos. Huwag nga kayo malikot ha. Ang Diyos nakasimangot." Pero hindi ko po na-realize na ang Diyos po pala ay ngumingiti din until I read this particular verse. 6:25. Are you making God smile? Are you putting a smile on God's face? No? Is it in a daily basis o paminsan-minsan lang? Sabi ko nga mga kapatid, kung mapapangiti mo ang Diyos, kung yung mga tao nga napapangiti natin, maganda yung ating benepisyo. What more kapag napangiti natin ang ating Panginoon? Sabi po sa Psalm 119 verse 1 and 5, "Smile on me and teach me your laws." Ay, yung pala mga kapatid, sabi rito, ito palang pagngiti ng Panginoon, siya po yung humingiti kapag po ginagawa natin ang kanyang katuruan. Ayan po mga kapatid. Kaya hindi po basta ngingiti ang Diyos mga kapatid, mayroon po siyang kondisyon. Kapag ginagawa mo ang kanyang katuruan, alam mo ang kanyang salita, napapangiti mo ang Diyos. At uulitin ko, pag napangiti mo siya, benefit po sa ating lahat. Yan is a benefit. Now, Ephesians 5 verse 10 says, "Try to learn what pleases the Lord." Ayan po mga kapatid. Try to learn. Inaaral pala. Kaya nga po kayo nandito at nakikinig di po ba? Inaaral po ninyo kung paano mapapangiti ang Diyos. Kaya nga nagbabasa ng Biblia Kaya mo siya kinakausap sa iyong panalangin upang ang Espiritu Santo ay maipadama sa atin o maipamala sa atin kung paano mapapangiti ang ating Diyos. Sa hindi lang mo basta siya humingiti. Meron po siyang mga kondisyones. At lahat ng yon ay ating matatagpuan mga kapatid sa Biblia po. Kaya kung wala kang Biblia, di ka nagbabasa ng Biblia, hindi mo mapapangiti ang Diyos. At kapag ang Diyos ay hindi mo napangiti, naku, miserableng buhay mga kapatid. No? Eto po, sino yan? Pag nakita niyo yung picture niyan. Sige nga, wala nyo nga po. Yan, hindi yung Manilaso yan. Yan po si Noah. Si Noah po ang ating subject ngayon, mga kapatid. No? Si Noah po ang unang-unang nagbigay ngiti sa Panginoon. No? Tingnan mga kapatid, sabi po sa Genesis 6 verse 8, "But Noah pleased the Lord." Ayan po. No? Napangiti niya ang Panginoon. Yan po mga kapatid. No? Napangiti ni Noah ang Panginoon. Otherwise mga kapatid, talaga pong kailangan i-please the Lord. Bakit ba kailangan i-please the Lord? Piniplease mo nga ibang tao Di ba? Miserable ang buhay. Ulit ko lang. Miserable ang buhay mo kapag yung mga tao sa paligid mo ay nakasimangot. Lalong miserable ang buhay mo. And that, no one knows that. Alam ni Noah na kapag ang Diyos ay nakasimangot o kaya hindi gumingiti, ay sigurado miserableng araw meron na siya. God smiles when we love Him supremely. That is number one. No? Kaya sabi sa atin ni Noah, okay, God, you can put a smile on God's face when you love Him supremely. Sabi po sa Genesis 6 verse 9, this is the story of Noah's family. He was a good man all his life
and he always followed God. Mga kapatid, alam niyo po, nung araw, yung pong Padre de Pamilya, napakahalaga ng role. Kung ano ang karakter ng Padre de Pamilya, ganoon na rin ang karakter ng buong pamilya. At sinabi nito mga kapatid, sabi po dito, he was a good man. And all his life, mga kapatid, all his life, he always followed God. Can you imagine mga kapatid, sabi nyo sa atin, gusto mo mapangiti ang Panginoon? Gusto mong gumanda ang araw mo? Gusto mong maging productive ang araw mo? Sabi niya, ganito, simple lang. Maging mabuti ka sa pamamagitan ng pagtupad mo sa mga kagustuhan ng Panginoon. Noong unang panahon, mga kapatid, wala pa po, noong unang panahon, wala pa po tayong Bible noon eh. Pero meron silang Torah. No? Meron po silang Torah noong araw. Pero mga kapatid, noong unang panahon, ng mga tao po talagang nagnanalangin. And they're able to read the Bible and they can pray properly. And mga kapatid, yun po ang dapat natin gawin. We read the Bible so that we can pray properly. And when we pray, when we properly prayed, then we can do what God wants us to do. And then we can see the smile of God on us. This is what God wants most from you, a relationship. It is the most outstanding truth in the universe that our Creator wants to fellowship with us. God made you to love you and He longs for you to love Him. Hindi yung lahat ng tao alam to eh. Akala ng iba, ang Diyos ay hinihingian lang na parang waiter, na ang Diyos ay hinihingian lang o inuutusan na parang katulong. Pero mga kapatid, unang-una po, gusto po tayong mahalin ng Panginoon. Gusto niya po magkaroon sa atin ng relasyon, mga kapatid. Di po ba? Pag meron po tayong mga taong gustong-gusto natin, di po ba? May mga taong mahal na mahal natin. We want our relationship with them to flourish. And God created you and me. If you cannot make God smile, what's the point of staying with God? If you cannot make your husband or wife smile, what's the point of staying with them? So, everybody must be happy. No, not only you, but people around you, and even God, mga kapatid, primarily. Sabi sa Hosea 6 verse 6, I want faithful love, not sacrifice. I want people to know God, not to burn offering, mga kapatid. Sabi po niya, mga kapatid, sabi niya, I want faithful love. Eh kahit na anong alay mo dyan, may mga tao binibili ang Diyos eh. Diba? O ito, ang laki ng offering ko ha, dapat mangyari ng gusto ko. Sabi ko, I don't want that. I want your love, sabi niya. No, I want you to know me. Mga kapatid, di po ba yan ang ibig sabihin ng relationship building? Diba? Sabi niya, I want people to know me. Kaya mga kapatid, hindi mo kayang bilhin ng Panginoon. No, mas mayaman siya sa'yo. Hindi mo kaya siyang bilhin. Hindi mo siya kayang bilhin ng service mo. Hindi mo siya kayang bilhin ng pera mo o anong meron ka. Hindi po. Because God wants you to love Him. No? Sige, mayroong burnt offering. But this burnt offering should be the fruit of that love, mga kapatid. The burnt offering, whatever you want to do in your life, in coming to God, has to be the fruit of that faithful love. The fruit of that faithful love. And if you want to offer something to the Lord, no, you need to know who God is, mga kapatid. You cannot offer rightly to somebody if you don't know that person. Pwede ka bang bumili ng regalo sa isang taong hindi mo kakilala? Pwede. Pero yung regalo na yan, baka hindi niya gusto yan eh. Diba? So you need to love the Lord and you need to know the Lord so that all of your offerings, all of your elements, expressions, can make God smile. Sabi sa Matthew 22:37-38, love the Lord your God with all your heart and all your mind. This is the first and the most important commandment. Love. Hindi po sinabing, serve the Lord your God. Hindi po sinabing mga kapatid, no? Hindi sinabing, acknowledge the Lord your God. Ito sinabi, ang linaw po, love the Lord your God. Eh lahat po naman tayo marunong magmahal. Paano magmahal, Brother Randy? Di ba simple lang? Pag mahal mo isang tao, mag-offer ka ng oras mo sa kanya. Pakinggan mo siya. Sundin mo siya. No? At ang Panginoon naman, walang inuutos na mali. That is how we can love the Lord.
Kaya nga may tao gumawa siya ng tao, mga kapatid, di ba? Nang sa ganun, ma-express natin ang ating pag-ibig sa tao at gayon din sa Panginoon. Kaya sinabi, all your heart, all your soul, and all your mind, mga kapatid. In other words, mga kapatid, the totality of you should express love. And that love is love for God. Mga kapatid, God smiles when we trust Him completely. Diba kanina, ang sinabi, we need to love the Lord. Now, we need to trust God. May mga tao, mahal lang kita pero I don't trust you Brother Randy naman, di ba imposible naman yata yun? Well, posible rin yan mga kapatid. May butas pa rin po. Pwedeng sabihin mong mahal kita, pero hindi mo siya pinagkakatiwalaan completely. But God requires you to trust Him completely. Sabi po sa Hebrews 11 verse 7, Noah was warned by God about things that he could not yet see. No? But he had faith and respect for God, so he built a large boat to save his family. With his faith, Noah showed that the world was wrong, and he became one of those who are made right with God through faith. Mga kapatid, ano po ba ibig sabihin nitong Noah was warned by God about the things he could not see? Ano ba ibig sabihin yan? Kasi mga kapatid, inutusan po ni God na si Noah po ay gumawa ng napakalaking barko. Pero mga kapatid, yung place ni Noah, desert. Ang pinakamalapit na dagat is 500 miles. Malayo po. At hindi po umuulan ng araw, kaya mga tao simpleng-simple lang ang damit. And yet God said, you need to build a boat. Lord naman, imposible ho yata. Kagaya nga sa COVID-19, di ba? Parang imposible na yata magkakaroon ng pandemic. Lahat naman ng mga bansa, develop na. Pero nangyari. When God says something, the next thing you need to do is to trust Him. Don't doubt Him. Just trust Him. At dahil dito sabi rito, pinagkatiwalaan ni Noah, gumawa siya ng barko na ang daming detalye. Mahirap po gumawa ng barko pag hindi mo alam ang ginagawa mo. Hindi ka man naman karpintero. Di po ba? And yet, Noah followed God. Ano sa buhay mo yung mga mahirap sundin? Ano sa buhay parang, Lord, di naman po pwede mangyari to, Lord. Ang hirap na, Lord, imposible naman yun Alam mo naman, di ba? Well, you read your Bible, and when God says, love your enemies, you need to love your enemy. When God says that I want you to do that and do that and do that in the Word, no? As the Word tells you, you need to do it. Mga kapatid, sabi sa Psalm 147 verse 11, the Lord enjoys people who worship Him and trust His faithful love. Mga kapatid, dalawa po yan ang require ni God para siya po mapasaya mo. Sambahin mo siya. Pero, pagsambang may pagtitiwala at pag-ibig. Naalala ko po yung nanay ko Kinikwento sa akin yung nanay niya, yung lola ko, natatawa sila. Di pa noong araw yung mga matatanda, nagtatawag yan ng orasyon. Nagdadasal kung alas 6, di po ba? Sasabihin daw ganun Ola tayo, manalangin tayo. Ama namin, sumasalangin ka. O yung sinae, na baka masunog. Di ba? Ama namin, sumasalangin ka. Sinae, baka masunog. Mapasa amin ang kaharian mo. O kayo magulo dyan, ha? Nagdadasal tayo. Ay, asan ang trust doon? Di ba? Baka nagdadasal ka. Baka sumasamba ka. Pero kung saan ka tumitingin, subukan mong magkaroon ng kausap na habang kausap mo nagte-text, hindi ka ba maiinis? Diba? Mga kapatid, kaya sinasabi rito, mapapangiti mo ang Panginoon kapag habang sinasamba mo siya, alam mo ba't mo siya sinasamba. Alam mo ba't mo ginagawa yung mga ginagawa mo. At ginagawa mo yon dahil meron kang pag-ibig sa Kanya. Pag-ibig, ginagawa mo dahil may pag-ibig ka, no? Trust and faithful love, mga kapatid. Ba't magsisimba ka? Bakit pa nag-dati ng prayer meeting? No? Bakit ba, naalala ko si Tita Janet, sabi ni Tita Janet yun doon yung mga apo niya, Lola, ba't ka pa ba nagba-Bible study? Sabi ni Tita Janet, para makilala ko pa ang Panginoon. Hindi sinabi ni Tita Janet na, ewan ko ba yun, ibigala ko ni Romel dyan Pero hindi ko alam kung bakit. That's wrong. You can't put a smile on God's face in that manner. Sabi rito, kapag sumasamba ka,
dapat magtiwala ka sa Panginoon. At maniwala ka, sa paniniwala mong yon ay pag-ibig ang umaapaw, hindi lang kahilingan ng gusto mo. No, according your love is connected to God's love. And your term, and God's term should be your term. Because yun ang pag-ibig eh. Ang pag-ibig, di ba pag ang pag-ibig, mga lalaki, ano bang gusto mo? Pansit. Pansit na rin ako. Uy, ang sweet naman, di ba? Ano ba sa tayo titira? Malit na bahay? Okay lang basta magkasama tayo. That's faithful love, mga kapatid. And you can put a smile on God's face if you do that. Sabi sa Hebrews 11 verse 6, without faith, no one can please God. Whoever comes to God must believe that He is real, that He rewards those who sincerely find Him. Sabi nito mga kapatid, ginamit yung word faith, ginamit yung word believe, ginamit yung word real. Mga kapatid, ginamit po yan. And without, sabi nito, without faith and people who don't believe in me, mga kapatid, and people who don't see me as alive and real, then you cannot please me. You cannot put a smile on God's face. Sabi rito, you cannot please God until you trust Him completely. Having faith on God is trusting Him completely. But you need to believe God by reading the Bible, and then you need to put all your life to what you've just read. Mga kapatid, believing that those words are not for the past or for the past, not because nakalipas na yan, nung unang panahon pa yung Biblia na yan, iba na panahon natin ngayon. No, you cannot put a smile on God's face if you have that kind of thoughts. Sabi nito, when you read the Word of God, you need to trust the Word of God, and what will happen? Since God is pleased with you, He will what? He will reward you. He will reward your sincerity to find Him, mga kapatid. Kaya may mga tao na hindi naman mayaman, pero maka-Diyos mukhang mayaman, nakangiti. May mga tao na hindi naman kumpleto sa buhay, pero pag andyan ng Panginoon, parang kumpleto. Bakit? Because they fully trust the Lord with all that they have. Now, all your heart, mind, soul, and strength. And that God can reward you with His peace. And peace is all we want, brothers and sisters. Things are just secondary. Di po ba? And our relationship with God is all we want. Others are secondary. So mga kapatid, no, it is our goal to please the Lord, to put a smile on God's face. Araw-araw dapat natin laging pinapangarap yan, mga minamahal kong kapanalig. No? Trusting God completely means having faith that He knows what is best for you. That you know that when you come to God, after your prayer, after your Bible time, you know that God is already on the move. O baka nauna pa siya, since you have the desire to talk to Him, mga kapatid. Bago ka palang mangumpisa sa Kanya, kung totoo kasi napatawad ka na niya eh. Basta meron ka palang desire na magsisi, napatawad ka na niya, mga kapatid. So mga kapatid, you have faith in God. If you have faith in God, if you're reading His words and you have faith in God, I tell you, you can put a smile on God's face and your day or days will be rewarded. Sabi sa James 2:24, you see that a person receives God's approval because of what he does, not only of what he believes. Mga kapatid, minsan, pray ka naman ng pray. Ginagawa mo ba yung mga nababasa mo sa Biblia? No? Pray ka ng pray, pero pag ang Panginoon ginamit ka na para sa Kanyang kaharian, wala akong time, Lord, pray na lang ako, Lord, pray. Hindi pwede. Sabi niya, no, you see, a person receives God's approval. Mga kapatid, can you imagine that? Using those words are so powerful. God's approval. Diba? Kaya naalala ko nung araw, pag may gagawin tayo, paalam muna kay nanay, kay tatay. Pag hindi, lagot tayo dyan. Lagot ka. Kapag yung ginagawa sa buhay mo, walang God's approval. So when you read your Bible, you need to live it out so that you can put a smile on God's face, mga kapatid. When you read your Bible, you need to, when you attend this kind of meetings, you need to focus yourself on what we're talking about for you to live it out. Because of that, you can put a smile on God's face. And life is a life of rewarding, mga kapatid.
rewarded by the Lord. God smiles when we praise and thank Him continually. Mga kapatid, when we praise and thank Him continually. Patuloy tayo kang papasalamat. Noah built an altar to the Lord. Imagine mga kapatid, nung ginagawa niya yung ark, nagtayo siya ng altar doon para habang siya ay nagpupukpok, tinitignan niya yung altar. Thank you Lord, thank you. Habang siya ay inaayos niya yung mga kahoy, bigla siya, pagpagod siya ay luluhod at nagpapasalamat sa Diyos. Hindi siya nakapokus lang sa trabaho niya. Maraming taong ganyan ngayon. Trabaho mo na bago dasal. Mali dasal mo na bago trabaho, mga kapatid. Para malaman mo ang gusto ng Panginoon. No, marami tayong ganyan. Bigyan mo ako ng ganito, Lord. Bigyan mo ako ng ganyan, Lord. Bigyan mo ako ng ganyan, Lord. Maling dasal eh. Anong tamang dasal? Panginoon, turo mo po sa akin anong dapat kong gawin. That's the very reason. No, Noah built an altar, no? Doon habang gumagawa siya ng arko. Nang malaman niya kung tama ginagawa niya, always come to God and praise Him and ask Him for wisdom and worship the Lord, mga kapatid. Sabi sa Hebrews 13 verse 15, no? Through Jesus we should always bring God a sacrifice of praise. That is words that acknowledge Him. Yan mga kapatid, words that acknowledge Him. Natutuwa ang Panginoon pag lagi mo siyang inaalala, pinamamalita, kinikwento sa iba. Natutuwa po siya. Alam mo, Brother Randy, kaya maganda bahay ko, napakabuti ng Diyos sa akin. Ito yung storya ko. Kwento mo na. Anong ginawa ng Diyos sa'yo? Alam mo, Brother Randy, kahit may problema kami, natutuwa ako kasi buhay pa kami at ang Panginoon ay nasa amin. He wants you to acknowledge His works all the time. Mga kapatid, katayo nga lang eh. Pag nababagot yung pangalan natin, sasabihin ng kapitbahay mo, sabi ng asawa mo, ang bait mo daw. Ikaw, sasabihin mo, hindi naman, ikaw naman, hindi naman ako bait. Pero tuwa ka, kunyari ka pa, di ba? What more for God? You can put a smile on God's face. That when you talk to people must know that what you have comes from God. Whatever happens to you, people must know that God is with you. And that can bring a smile on God's face. Sabi sa Psalm 116 verse 17, I will bring a song of thanksgiving to you as a sacrifice. I will call on the name of the Lord, mga kapatid. Song of thanksgiving. By calling upon the Lord, ayun po siya mga kapatid, I will call on the name of the Lord. Gustong-gusto niya tinatawag po siya mga kapatid. Napapangiti ang Panginoon pag tinatawag mo siya. Di ba mga kapatid? Ano niyo po yung mga magulang, no, kahit na po sila mahihirapan, pero pag ang baby umiyak, ay naku, Ricardo, bakit ka umiiyak? Ano, yung lampin mo, basa na naman. Pero natutuwa sila, mga kapatid. Ako one day po napanood ko po yung video ni Marie. Meron po siyang baby, 1:30 ng umaga na. Talagang, ano pa rin, malakas pa rin, kilos pa rin ng kilos. Natatawa siya ng baby niya. Kahit napupuyat yung nanay, natatawa yung nanay, natutuwa. The same thing with us. Lagi mong tawagin ng Panginoon. Lagi kang umasa sa Kanya. Lagi mo siya hingan ng tulong. Tuwan-tuwa po siya, mga kapatid. Tuwan-tuwa siya. Anong gusto niya? Ano gusto mo? Ano? Di ba? Di ba ganun tayo mga kapatid? Kung may pera nga lang tayo, di ba? Ano sabi natin sa ating mga anak? Anong gusto mo? Anong gusto mong bili? Ako ang bahala. Papakainin ba kita? God has everything. Tapos hindi mo siya tinatawag. Sino tinatawag mo? Yung Bombay pag wala kang pera. Sino tinatawag mo? No? Kung sino-sino. Di ba? Pagka minamalas ka, Pagka maniniwala sa swerte, mamalasin ka. Anyway, kapag ikaw ay, ang buhay mo hindi maganda, ang ginagawa mo, tatawagin mo feng shui, mga manghuhula, mga horoscope. Sabi mo, Panginoon, dito naman ako eh. No, nakahanda na akong tulungan ka. At kapag ang Panginoon ay nasa piling natin, tuwan-tuwa po siya, mga kapatid. Tuwan-tuwa po siya. Tawagin mo ang Panginoon palagi. Nang mapangiti mo ang Panginoon, pag napangiti mo ang Panginoon, I tell you again, the rewards is always there. No, you're gonna have a rewarding day. And then lastly, God smiles when we use our abilities, mga kapatid. Sabi dito, God blessed Noah and his sons and said to them, be fertile, increase in number, and fill the earth. Bakit? Mga kapatid, binigay po ni Noah lahat ng nakakaya niya para sa Panginoon. Binigay niya, kaya tatawag kami ng mga facilitator dito sa online Bible study. No? Hindi ako marunong, Brother Randy. Mahirap yata yan. Mas mahirap yung ginawa ni Noah. Diba?
put a smile on God's face. Serve the community. Be an online Bible study facilitator. We're gonna teach you. We will not leave you hanging. Tinuruan kami ng Panginoon, tuturuan din namin kayo. And God will bless you. And God will always be smiling. Tingnan mo itong anak ko ang sipag-sipan. Alam mo, asawa ko po, pag yung asawa ko po sumimangot, mawalis po ako ng bahay eh. Nangingiti po siya. Di po ba? Sa ating mga anak, di ba? Pagka, ay nako, ang linis ng bahay ng anak, ang linis ng kwarto ng anak ko, di ba natutuwa po tayo, di ba? Because that kid, no, ginamit niya yung lakas niya para malinis yung bahay. God gave you everything. He gave you gifts. He's going to be smiling if you offer to God what you have. Be an online Bible study facilitator, mga mahal kong kapatid. And sabi, everything that lives and moves will be your food. I give you green plants as food. I give you everything else. Mga kapatid, until you serve God, you cannot experience the fullness of life. Until you serve God lovingly, until you serve God trustingly, you cannot experience life to the full. Kaya mga kapatid, we're here not just to call you to be a part of this Mission Online Bible Study. Every time you serve the community, this online Bible study, you're putting a smile on God's face. Konti pa lang po kami. Sana po mapangiti natin siya. Buong araw, buong taon, buong buhay natin, mga kapatid. Paglingkuran po natin ang Panginoon. Point to ponder, God smiles when I trust Him. Yes, mga kapatid. Trust the Lord. And the Lord enjoys people who worship Him and trust in His faithful love. Psalm 147 verse 11. We need to trust the Lord and we need to acknowledge His faithful love. Mga kapatid, sana po ulitin ko, mapangiti natin ang Panginoon. Mapangiti mo ang Panginoon araw-araw. Mga kapatid, segundo. Bakit? Kasi gusto niyang makasama. Gusto niyang makasama kanya. At ayaw niyang masira ang araw mo. Sana, mapangiti natin siya. If you have questions, and again, I would like to invite you to join us in our online Bible study every day, mga kapatid. We have the purpose-driven life. Maybe you can learn something. Not just something, but important things. There's grouping there. There is a talk, and then there's a whole counseling. Try it for 7 days. If you don't like it, okay, you can go. Again, this is Randy Ramos. I proclaim, God reclaim. God bless you po mga kapatid.